Ay mga finding, welcome sa ating new adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog. So ang topic natin for today, ang pag-uusapan natin is yung sa mga pupunta sa US Embassy kapag kayo ay meron kayong interview. Kasi kaya tayo may interview is kailangan natin kumuha ng US visa. Either ipipetition tayo ng mga magulang natin or kapatid or kahit na sino ka mag-anak, or related ito sa trabaho at kailangan natin mag-apply ng US visa kasi pupunta tayo ng US, either land-based or sea-based. So sa mga sea-based, so syempre pupunta kayo doon kasi kailangan nyo mag-undergo ng interview at bago kayo ma-issuehan ng visa at doon sa mga ipipetition or sa mga ipipetition na kanilang mga kamag-anak, kailangan nyo munang mag-undergo ng interview sa consul bago kayo ma-issuehan ng US visa. So ano ba yung mga kailangan nyong gawin mga finding bago kayo pumunta doon? Ano yung mga kailangan ninyong dalhin, mga kailangan nyong i-prepare para hindi na kayo mahahassle sa pila at hindi kayo mawala sa pila at mabilis kayo matapos. So mga finding, yung tips ko na ibibigay sa inyo is napakalaking tulong. So based experience ko, ang daming mga problema akong na-encounter doon sa mga kumukuha or sa mga sa mga a-attend na kanilang interview para sa pagkuha ng kanilang US visa. So, interview pa lang to mga finding nyo. Yung process na ini-explain ko sa inyo is hindi pa ito yung pagkuha ng visa mismo. Yung talagang naitatak na sa passport ninyo. So, ito pa lang is yung pag-uusapan natin dito is yung sa mga pupunta sa US Embassy kasi meron kang interview sa consul at ano yung mga kailangan mong gawin. So, yung vlog ko na to mga finding is I'm sure makakatulong to sa inyo. Lalong-lalo sa mga first timer or sa mga wala silang idea kung anong kailangan nilang gawin. Ano yung mga kailangan kong gawin, baka hindi ko madala yung mga requirements na hahanapin. So yung vlog ko na to mga feeding is i-explain ko sa inyo isa-isa. So magsisimula na tayo mga feeding. Yung una, magbubook ka muna online. So kailangan mo mag-book ng appointment para magkaroon ka ng appointment at on that day, kapag dumating na yung araw kung kailan ka mag-a-attend para dun sa interview mo sa US Embassy, ay kailangan dala mo na yung printout ng online form mo. Kasi mga finding, kapag hindi mo dala yun, hahanapin nila yun sa'yo. Yun yung unang-unang hahanapin, plus yung passport, original passport na hahanapin din yan. So yung online form na yun na register nyo online, which is yung schedule nyo on that day, ay kailangan yung may print out kayo noon at make sure na mga ka-finding na meron kayong barcode na makikita doon sa ilalim. So wala lang akong sample dito pero make sure lang na mai-print nyo yun at kailangan meron siyang barcode na ipapakita or nakasama dun sa print out kasi i-scan nila yung mga finding tapos kasama yung passport nyo bago kayo makapasok dun sa pila, sa pinakaloob. Tapos, kailangan dumating kayo doon mga 1 hour before yung schedule ninyo. Like for example, 7 AM. So, kailangan 6 AM dapat nasa area na kayo, nasa labas na kayo ng US Embassy. Kasi grabe mga ka-finding yung pila. Sobrang haba. So, tinatawag naman ng mga guard yung kung sino naka-schedule ng 7 AM, 8 AM, and so on and so forth. Pero sobrang haba pa rin mga findings. So mas maganda mauna kayo doon mga 1 hour before yung appointment time ninyo para mauna din kayo sa pila. Tapos pagdating doon mga finding, so ibibigay nyo na yung passport nyo plus yung online appointment form ninyo as ibibigay nyo rin yun. So kailangan wag nyo kalimutan yun. So yung dalawang yun mga finding, yun yung muna yung hinahanap. Yun yung unang hinahanap. Tapos pagpasok nyo sa loob, make sure mga finding na may kasama kayo. So ito medyo malaking tulong yung meron kayong kasama. At mga ka-finding, bawal ipasok yung relo, bawal ipasok yung cellphone. So kailangan may kasama ka at pwede mong iiwan dun sa kasama mo. So paano pag walang kasama? Ay hindi ka makakapasok mga ka-finding unless iiwan mo kung kanino yung mga gamit mo like yung cellphone, yung relo. So kailangan may kasama ka kasi meron doon mga finding, may nag-aalok doon ng mga vendors sa labas at nagtatanong na, sir, paiwan po ba ng cellphone or relo? Kami na po ang bahala. So kung ikaw mamahalin yung mga gamit mo tapos hindi mo namang kilala yon, so sa tingin mo iiwan mo yung gamit mo doon.
So, masyadong risky mga ka-finding. So, yung advice ko sa inyo, kapag pupunta kayo sa US Embassy at may appointment kayo for interview, magsama kayo ng isang tao at pwede nyo iiwan yung gamit nyo outside at kayo yung papasok. Kasi sobrang stricto nila mga ka-finding. So, dadaan ka sa x-ray machine, yung mga gamit mo, pwede ka magdala ng bag, pero pag may mga bawal doon, bawal magdala ng pagkain, of course. So, i-x-ray nila mga ka-finding bago ka makapasok sa loob. Tapos, ito mga ka-finding, sisingit ko lang kasi nung pumasok kami, yung sa unahan ng pila, yung sinundan namin, meron siyang printout nung appointment date niya. Kaso walang barcode. So, ang ginawa niya kasi mag-aantay na naman siya ng bagong schedule eh. So, mag-aantay na naman siya kung kailan siya, kailangan na niya. So, pinetition to ng anak niya na nurse na nasa US. So, babae to, nanay nung nasa US. So, pinipetition siya. Wala talaga siya may pakitang barcode. So, pinali siya dun sa pila. Gawan daw muna ng paraan. Ang ginawa niya, tinawagan yung anak. Tapos sinend sa cellphone yung picture, yung screenshot. So, walang printout. Kailangan yung printout. So, hindi lang mga ka-finding basta-basta ipapakita nyo sa phone. Ay, mayroon ako sa phone. Ganito. So, ito yung ipapakita ko. Mayroon ako sa phone. May copy ako. Hindi po pwede mga ka-finding. Kailangan printout. So, hindi po pwedeng electronics ipakita mo yung form mo na yon, kailangan print out talaga. So, ang ginawa ni ate, yung sinundan ko sa pila para makapasok siya. So, of course, nauna na kami. Nagpa-print out siya sa labas, dun sa mga vendors doon. Alam nyo mga finding kung magkano yung single sa kanya, dun sa first page lang, 1,000. Sobrang OA, sobrang laki ng ginastos sa kanya, ang ginastos niya doon sa printout. Sabi ko nga, kahit 10 piso pwede pa eh, pero kung 1,000 sobra-sobra na. Sobrang pricey na masyado. So sabi ko nga sana humingi ka ng resibo para may proof ka na ipapakita na sobrang mahal ng binayaran. So yun, so nasingit ko lang. Kaya bago kayo pumunta mga finding, make sure na i-print out ninyo yung inyong appointment form para hindi ni kayo ma-hassle kasi hindi sila pumapayag na doon sa cellphone titignan, doon i-scan. So kailangan print out talaga. So magdala na kayo ng 2 copy para sure lang na kung mawala yung isa, mayroon kayong extra. So yun. So pagdating doon mga ka-finding sa loob, pagpasok ninyo, i-x-ray kayo, i-x-ray yung mga gamit ninyo, may mga security doon. Tapos i-guide kayo ng mga staff kung saan kayo unang pupunta. So guided kayo doon mga ka-finding. So hindi pwede magsama. Kung ikaw lang yung may appointment date on that day, ikaw lang yung papasok. Ako sinwerte lang ako mga ka-finding kasi ang sinamahan ko, hindi ako nag-a-apply ng US visa. Kasi sa Europe ako nag-work eh. May sinamahan lang akong senior at 80 plus years old na siya at ako yung nag-sort out ng kanyang mga gamit. Ako yung nakakaalam. So nung una hindi ako pinayagan talaga ng security guard na pumasok. Sobrang strict talaga sila. Hanggang sa bumalik ulit si mami yung sinamahan ko at hindi niya makita yung mga hinahanap sa kanya. So nakiusap ako sa guard na baka pwedeng i-guide ko kasi ako yung nag-sort out ng gamit ni mami. So pinayagan ako. So pagdating namin sa counter mga finding, ang unang hinahanap sa kanya is yung 2x2 picture. So kailangan nyo yan mga finding, 2x2 picture yung isa sa mga requirements na hinahanap. Pagkatapos nyan, kailangan meron kang copy ng PSA. Yung galing sa Philippine Statistics Authority, kailangan mo yung PSA, kailangan may copy ka nun. Original dapat to lahat mga ka-finding. Tapos yung PSA mo, yung PSA ng nag-petition sa'yo, at yung kung kasal ka, kailangan yung marriage certificate or marriage contract kung babae ka. At kung lalaki ka, kailangan mo pa rin yun. Tapos, of course, yung passport mo, hinahanap din. Tapos, yung PSA copy na original ng magpipetition sa'yo. So, kailangan mo yun. Kailangan din yun, hinahanap din yun. Tapos, ano pa ba? So, yun lang yung mga primary na hinahanap nila doon. So, kailangan yung i-provide yun. At kailangan dala nyo yung mga original copy kasi para hindi kayo ma-hassle. So, kailangan yun 2x2 picture. PSA mo na ikaw yung kukuha at PSA ng nagpipetition sa'yo. Tapos marriage certificate, kailangan din yun. Tapos mga ka-finding, kailangan nagpa-biometrics na kayo bago kayo pumunta sa US Embassy. So tinatanong nila yan. So nagpa-biometrics na ba before? Tatanungin dun sa counter. Pag sinabing wala, kasi punong-puno, kay mami kasi sa case niya, totoo naman, in good faith naman yung sinabi namin na talagang wala kami nakuhang slot para dun sa biometrics ni mami. So kayo,
kung bago kayo pumunta doon, magpa-biometrics na kayo sa iba't ibang satellite offices, meron dyan sa Parañaque, pwede kayo magpa-biometrics doon. Pero kung hindi talaga at wala kayong makitang available na time or schedule, at pwede kayo magpa-biometrics on that day, doon sa same day, same time, doon sa US Embassy, at pumapayag naman sila basta valid lang yung reason mo. Pagdating namin sa first counter mga ka-finding, so hinanap na nga yung original ng copy ng PSA, yung PSA ng nag-a-apply para sa visa, sa US visa, tapos yung PSA nung nagpi-petition sa iyo. At syempre hinahanap din yung passport mo syempre, tapos yung 2x2 picture hinahanap, marriage certificate or marriage contract hinahanap din yan. Tapos nakalimutan ko i-mention police clearance mga ka-finding, kailangan din, hinahanap din yung police clearance. So naghahanap din sila ng police clearance. So, kailangan lahat to original. Tapos bago nila i-check yung mga bago mo ipasa yung mga original copy mo, meron silang copy niyan online. So chine-check nila. So chine-check nila sa computer nila na meron kang copy na ganito original, at meron silang copy mula dun sa online na sinend mo or yung company ang nag-send doon sa US Embassy about dun sa mga information mo. So pagdating doon, once na ma-approve ng mga ka-finding, so next noon is yung biometrics. So second step is biometrics. So syempre at thumb mark ka, ilalagay mo yung ano mo doon, yung mga daliri mo. So yun, tapos tatanungin ka ng mga information. Tapos bakit ka kailangan pumunta ng US? So yan, so magsasabi ka bakit ka pupunta ng US. So sasabihin mo yung reason, depende sa iyo kung ano yung reason mo bakit ka pupunta ng US. So either pinitisyon ka ng anak mo or about related sa trabaho at pupunta ka ng US. Maraming tanong mga ka-finding doon na mga kailangan maingat tayo sa mga sagot. At sa third counter, doon na yung console. So yung mga American na to, sa mga American interview na to, at manunumpa ka doon, itataas mo yung right hand mo na sasabihin mo, ako si ganito, nanunumpa na ganito yung gagawin ko. May guide doon mga ka-finding. Kung nahirapan kayo mag-English, mayroong mga mag-interpret doon, mga Filipino. So magtatanong muna sa'yo kung ano ba ang gusto mong language, English or Tagalog. So saan ka comfortable, kung saan ka comfortable, sasabihin mo para hindi ka mahirapan at pumasa ka doon sa interview mo para sa pagkuha ng US visa. So ang tatanungin lang doon mga ka-finding is bakit ka pupunta ng US? Sino yung nag-petition sa'yo? Anong trabaho na nag-petition sa'yo? Ilang taon na to? Ilang taon na yung nag-petition sa'yo? Saan to nakatira? Importante mga ka-finding, masabi mo yung address kung saan ka pupunta at kung sino yung nag-petition sa'yo. Dapat same address yung ibibigay mo. Tapos either divorce ba kayo kung kasal ka or marriage ka, tatanungin ka. Tapos nakagawa ka ba ng crime before? Magbebenta ka ba ng something illegal sa US? Tapos nakagawa ka ba ng crime before? Nagpunta ka na ba sa US before? Nag-apply ka na ba ng visa dati? Kung na-approve or na-disapprove, bahala ka na sa reason mo. Tapos may mga tanong pa doon na may bala ka bang gumawa ng illegal, mga something illegal sa US? So, syempre no yan sagot dyan para ma-approve yung mga... So, maging honest lang tayo. So, bahala na, diskarte na kayo kung paano nyo isasagot yan. Tapos, pagdating doon, after nyo mga finding, although madali lang sa console madali lang, konti lang, maraming tanong pero kayang-kaya nyo yung sagutin at huwag kayong kakabahan, okay? Tapos, pagdating doon, sa dulo, parang pinaka last step na doon sa Windows 71 yata. Kasi doon sa mga console, ang number doon, ang numbering doon is nasa 60 na. 61, 62 hanggang 68, 69. Tapos yung pinaka last 71, yun na yung, although Filipino rin nasa dulo, at magsasabi na sa'yo kung ano yung result ng interview mo. So yun. So yun sa amin, kay Mami, binigyan siya ng pink form, yung 211G. Yung 211G na yun mga finding, binigyan kami ng form na yun kasi may pending pa si Mami. Okay na siya sa interview, kaso may pending pa siya. Ang nakalagay doon sa 211G file niya na kulay pink na form, ang nakalagay doon, parang disapprove kasi nga may kulang pa si Mami na medical. So once na ma-complete namin yung medical sa St. Luke's, i-forward ni St. Luke's yung medical result ni Mami sa US Embassy. Tapos yung US Embassy magsasabi kung kailan namin ipapa-LBC yung passport namin tsaka yung medical result doon sa US Embassy para ma-approve na yung US Embassy ni Mami at matatakan na yung passport niya. So sa madaling salita,
approve naman talaga yung sinamahan ko. So okay siya sa interview, pumasa siya. May pending nga lang siya sa medical, kaya incomplete pa siya. So pag na-submit niya na yung medical niya at naging fit siya doon, pwede nang tatakan yung passport niya at makakapunta na siya ng US Embassy. I mean ng US, kasi meron na siyang US visa, which is pinetition siya nung kanyang anak na nagtatrabaho sa US. So yun lang mga ka-finding, yung mga na-share ko sa inyo kapag kayo ay may interview sa US Embassy sa araw na yan. So kailangan be yourself. So kung tinanong kayo, be honest. Tapos yung mga requirements na binigay ko sa inyo, kailangan bilhin nyo yun. Ano yung mga kailangan yung gawin. So kailangan meron kayong kasama para dun sa pagkikeep ng phone nyo, ng cellphone nyo, or kung mga gamit na bawal. So kailangan may maiwanan kayo. Tapos hindi naman totally sobrang formal yung suot ninyo, kasi may mga nakita naman kami doon na pero bawal yung short, bawal yung nakatsinelas, bawal yung nakasando. So kailangan kung sa tingin mong mas formal na yun sa tingin mo, so yun na yun, okay ka na doon. So pwede ka rin mag-coat, pwede ka rin talagang mag-formal, so it's up to you, mas better yun. Pero hindi ko sinasabi na sobrang formal din talaga ang kailangan mo. So basta may long sleeves ka, or may polo shirt ka, may pants ka, tapos may sapatos, okay na. So hindi mo kailangan talagang sobrang formang-forma. Pero syempre bawal mag-short, tsinelas, tsaka sando. So after ng mga finding, sasabihin sa inyo kung kailan kayo ulit babalik. Makaka-receive kayo ng email sa US Embassy at kung ano yung mga further instructions na gagawin. So yun lang mga finding, yung aking adventure for today. At kung may mga tanong kayo at naguluhan kayo at hindi nyo masyado na-gets, pwede nyo po ako message dito sa video na to, or message nyo ako sa aking Facebook page, Finding Maro, at sasagot ako sa inyo sa abot na aking makakaya at kapag hindi ako busy. So, yun lang mga finding. So, nakalimutan ko nga pala i-mention sa inyo na bago kayo pumunta sa US Embassy sa interview ninyo, ay kailangan nyo muna magpa-medical sa St. Luke's. Kasi hinahanap nila yan. Hinahanap nila yung medical mo. So, either pumasa ka man o hindi, or may pending ka. Pagka sasabihin mo, ay sir, hindi pa po ako nakapasa, wala pa pong result dun sa medical ko, pero may appointment na ako on that day sa US Embassy. Walang kinalaman yun. Sundin nyo pa rin. Either natapos nyo yung medical nyo, may result ka no, or either may pending kayo, okay lang yun. So sundin nyo yung schedule ninyo at hindi naman magko-conflict yan doon. So katulad sa amin, sinamahan ko kay mami, at ang sabi, may pending nga siya dahil hindi pa tapos yung medical. So nagka-problem kami sa sputum, I mean sa x-ray. That's why nag-sputum siya ng 3 days, tapos may immunization pa siya ng day 4. So kailangan niyang maipasa yun. So, kapag may conflict sa medical ninyo, huwag kayong kakabahan, kasi susundin nyo pa rin yung schedule kung ano yung nakuha ninyong schedule para sa interview ninyo sa US Embassy. So, kumari may pending, hindi nyo nakuha yung tas may x-ray or kahit anong pending sa medical ninyo, tuloy nyo lang yung sa US Embassy kung kailan kayo naka-appointment. Tapos, ipipending lang nila yan, at kapag nasubmit niyo yan online sa email, tapos i-forward nga ni St. Luke's kay US Embassy yung result ng medical ninyo, so magbibigay sila ng feedback sa inyo kung ano yung next na gagawin. So yun, so I hope mga ka-feeding ay nakatulong yung aking adventure for today para dun sa mga gustong magi-interview or may interview schedule sa US Embassy at gustong mag-apply na kanilang US visa kasi gustong pumunta ng US. So I hope ay nakatulong yung aking adventure for today, at samahan nyo ulit ako sa aking next na adventure dito sa mundo ng aking vlog. Bye mga finding!